of Google Docs operation, mga kaibigan. Another way of using Google Docs as a way of life na araw-araw natin ginagamit, mga kaibigan. Magawa tayo ng isang halimbawa ng Google Docs. Nga pala, mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo, meron akong ginawang blueprint. Ito, mga kaibigan, ginawa ko yan by this, using this Google Docs. Mga kaibigan, can you imagine, I was able to make a propose constitutional convention proposal blueprint. Ito, mga kaibigan, as you can see, di ba, mga kaibigan? See, nakagawa tayo ng isang proposal na siyempre pag sinabi natin na gusto natin constitutional convention, baguhin natin ang ating saligang batas, kinakailangan meron tayong na-share na pwede pag-isipan ng mga nanunungkulan at ng mga abogado, mga kaibigan. Yes, abogado ang mga yan. Pero hindi tayo sigurado kung yung idea natin ay idea alam din nila, mga kaibigan. Remember, more heads is better than one, mga kaibigan. Ang magaling man yan, abogado siya, marami siyang kursong natapos, matalino, gwapo, magaling, marangal, mapagkakatiwalaan, matatag, walang pera. Mga kaibigan, kahit anong galing yan, sila mag-isa eh. O kaya ilan lang sila. So kailangan din ng opinion natin, mga kaibigan. And then, it's up to them kung ibabalidate nila yung ating naisip, mga kaibigan. Naglahad lang tayo kung ano ang meron tayo bilang kaanib, membro ng taong bayan, mga kaibigan. Of course, kasama ako sa taong bayan, mga kaibigan. So ito, babasahin ninyo, nandyan lahat, mga kaibigan, ang blueprint natin ginawa. Ayan o. Binanggit ko dito, mga kaibigan, proposal yan, blueprint. Isang klase ng gobyerno na atin lang, mga kaibigan. Hindi ko sinasabing magaling ako. Nag-isip lang ako ng isang bagay na baka nagbigay ako ng isang opinion ko bilang mamamayang Pilipino at kanilang pag-isipan bilang mga abogado at mga mambabatas at mga matatalinong senador, mga kaibigan, upang kanilang pag-usapan sa plenaryo just in case na kanilang ma-qualify kung ito ba ay may katuturan, mga kaibigan. Una, mga kaibigan, ito, isa sa mga hiningi natin dyan, mga kaibigan, ay i-redefine yung ating identity. Mga kaibigan, unang-una, dapat palitan natin pangalan ng ating bayan. Huwag dapat ipangalan yan sa isang hari ng isang bansa na nang api sa atin. Di ba, mga kaibigan? Pilipinas, baka pwede naman, palitan nyo, gawin nyo ng Manila o ano pa mong katawagan. Pwedeng Mindanao, pwedeng Bisayan, o kaya Los Biminda. Bahala na, kung ano mang, Maharlika, bahala na kung ano mang mauusipan na mapagkaisahan ng mga magagaling, mga dakila sa ating sosyedad, mga kaibigan. Okay, isa dito, ang hiningi ko rito, mga kaibigan, baguhin natin sa saligang batas. Ano yon? Ang ating pinakamataas na opisina ng bayan ay ang National Court. Tanggalin din natin yung pangalang kataas-taasang hukuman o Supreme Court dahil pangit ho eh. Ang Supreme po ay naka-address po yan sa ating Diyos, sa dakilang lumikha. Tawagin namin mga Muslim ay Allah. Sa kanya yan, mga kaibigan, Supreme. Kaya nga humanda tayo, mga kaibigan, sa araw ng paghuhukom. Ang tunay na kataas-taasang hukuman na magaganap, mga kaibigan, sa araw ng paghuhukom. Yun, mga kaibigan. Kaya dapat ang tawag sa ating hukumang pantao ay pambansang hukuman lamang o national government. National court, mga kaibigan. Composed of what? 7 mga chief justices na hindi kilala. Hindi dapat yan well known sa public. Ano ang intention natin? Bakit ayaw natin ipaalam sa publiko kung sino-sino yung mga 7 maestrado na yan? Ayan ay upang hindi sila maging subject for bribery, mga kaibigan, para hindi malagyan. At dalawang bagay kasi, mga kaibigan, nilalagyan ka, binibigyan ka. Pag hindi mo tinanggap, sabihin sa'yo, Judge, pag hindi mo tinanggap ang aming alok sa'yo ang malaking halaga, ang pamilya mo, alam namin kung saan nag-aaral ang bunso mo, alam namin kung saan pumapasok ang asawa mo, alam namin kung paano namin titirisin ang pamilya mo. Ikaw naman bilang hustisya, judge, ano man ang tapang mo, ano man ang paninindigan mo, ano man ang galing mo sa batas, mawawala lahat yan. Dahil kahit sinong matapang na tao, tanggal ang tapang yan
pag ang nakataya ay buhay ng kanyang pamilya, mga kaibigan. Alam ng marami yan, mga kaibigan. Katotohanan yan that cannot be denied. Truth that cannot be denied, mga kaibigan. That is that that is it, mga kaibigan. Napapa-English tayo, mga kaibigan, pero ang sinasabi ko may katuturan. Alam ko yan, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dapat meron tayong tinatawag na board of directors. Ano yun? Sila dapat ang may katungkulan. Kung ano man, kung ayaw nila ng board of directors, bahala na kung anong gusto nilang itatawag. Basta't kailangan meron tayong appointing body na sila, ang appointing body na yan ay appointed din mismo ng ating pambansang hustisya, National Court. At ang pito din yan ng mga matataas na abogado na galing sa hudikatura upang gampanan ang kanilang tungkulin na mag-appoint ng ano ba tungkulin nila? Sila ang mag-appoint, appointing body. Sila ang mag-appoint ng isang presidente at 3 vice president. Yan po, mga kaibigan. Bakit? Anong purpose nun? Sapagkat dapat lahat ng ating opisyal ng gobyerno, lahat ng ehekutibo pababa, lahat yan, mga government employee, dapat lahat yan appointed lang. Upang sa ganon, pag may gumawa ng kalokohan, tanggal agad. Wala nang masyadong maraming sitsiburitse. Bakit? Hindi ka regular. But ang maganda naman dyan, hindi ka nga regular, pero walang term limit, mga kaibigan. Mayroon always continuity of service, mga kaibigan. Kasi walang term limit. Kaya yung mga project natin continuous. Walang nasisirang proyekto dahil sa kagagawa ng kalokohang eleksyon. Mga kaibigan, hindi na po, aalisin na ho natin ang election system. Appointing system na ho, mga kaibigan. So there will be an appointed 3 vice president, 3 regional vice president. That is the vice president for Mindanao, vice president for Luzon, vice president for Visayas, Luz Biminda. Yan, mga kaibigan, ang mga vice presidents na acting presidents. Bakit? Acting president na ho yung mga yan. Dapat ang mga yan ay hindi reserved title lang, but they are a working president and your own respective regions. And we have our own overall president, and that is the president himself. Yan, halimbawa si President Marcos, yan ang ating buong ang Pangulo na ang kanyang concentration lamang ay ang mga national offices, kanyang ayusin sa National Capital Region. Ayan ang trabaho niya, i-manage yung 3 vice presidents. Ngayon, pag meron ng 3 vice president, bawat vice president mag-a-appoint ng tig-8 senador. Siya ang mag-a-appoint noon. Sila na. Dahil kilala niya, kailangan manggaling sa kanilang baluarte. Halimbawa, galing Bisaya. O 8 na 8 Bisaya, mga senador. 8 Bisaya ang senador from Visayan region. And then 8 Mindanaoans i-appoint ng vice president for Mindanao. At ganoon din naman sa Luzon, mga kaibigan. Upang sa ganoon ay ayos. Talaga lihitimong tagaroon sa kanila. At ang trabaho ng senador ay national topic, hindi local topic. Pero at least meron silang say tungkol sa local topic dahil sila ay tagaroon sa kanilang lokal. But ang kanilang concentration is national. Senate, ganun pa rin. Nakikinig ang taong bayan, nakikita ang kanilang galawan, nakikita sila live. Mga kaibigan, wala tayong babaguhin doon. Tama yun mga kaibigan. Pero tanggalin na natin ang Kamara de Representante. Useless yan. Hindi natin kailangan ng mga magnanakaw. Hindi natin kailangan yan. Ngayon ang tanong, sino ngayon ang magbabantay kasama ng mga senador na yan? Ang senador nakakulong yan sa isang building, Senate building. Hindi sila pwedeng basta lumabas. Bayad ka. Kaya kailangan kalahati ng 24 oras, 12 oras dapat nakababad ka. Dahil ikaw ay sinisweldohan ng bayan, dapat buong oras mo nandyan. Asawa mo lang ang papayagan na dadalaw sa'yo doon sa building, mga kaibigan. Alipin ka ng bayan sa loob ng iyong termino. At kung ayaw mo, mag-resign ka, walang problema. Maraming papalit sa'yo. Ayan yun, mga kaibigan. Kasi may nakahandang mag-appointing body na pwedeng pumalit, mga kaibigan. Nakakamada na yung mga potensyal na pwedeng pumalit sa'yo just in case na napagod ka na. Dapat naman talaga ganon. Lahat ng senador dapat napapagod at nagpapahinga at ayaw na bumalik. Kayo naman na magserbi sa bayan. Ako nakapagsilbi na ako.
Ganon dapat mga kaibigan. Hindi ka nagpunta roon para magpayaman, kundi mapapahirapan mo ang sarili mo, magbo-volunteer ka. Dapat nga wag ka nang kumuha ng sweldo mo kung tutuusin Tumulong ka na lang sa bayan, lubos-lubosin mo na. Di ba? Hindi ka naman pumunta diyan sa bayan, magpaalipin para yumaman 'Di ba? Hindi yung nangyayari ngayon, mas mayaman ka pa sa mga amo mo. 'Di ba? Yan mga kaibigan. Ngayon, ang vice president na rin mga yan, bawat vice president mag-a-appoint na kanilang mga LGU. And then ang mga LGU na kanilang in-appoint, mag-a-appoint na kanilang mga subordinate sa municipal level, and then also to barangay level mga kaibigan. So tulong-tulong, appoint mo, subordinate mo. At pag nagka-problema ka sa subordinate, ikaw ang mananagot dahil ikaw ang nag-appoint dyan, sagutin mo yan. Pag hindi mo tinanggal yan, nakatanggal-tanggal naman, ikaw ang manatanggal. Tama o tama? Mga kaibigan, wala na pang ibang paraan kundi ganun lang. Appointing system mga kaibigan. At ang pinakamakapangyarihang opisina sa ating bayan ay ang opisina ng mga hukom mga kaibigan. Tandaan natin, si Moises ay isang hukom. Ang ating Biblia ay nagsasalita na ang mga umiiral na mga unang mga nautusan ng Diyos ay mga propeta at nagsisilbing mga hukom. Nakasulat din yan sa banal na Quran mga kaibigan. Ang dakilang hukom na si Solomon, anak ni Haring David mga kaibigan, ay isang hari na pinamili ko anong gusto niya sa tatlo: mahabang buhay, matalinong puso, at mga kayamanan. Ang sabi niya sa Diyos, Panginoon, ang pipiliin ko ay ang matalinong puso upang ako ay makapag-judge, makapaghatol ng maayos sa iyong bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, natuwa ang Diyos sa kanya. Ang sabi sa kanya ng Diyos, Solomon, dahil pinili mo ang matalinong puso, nakuha mo yung jackpot. Kaya yung dalawa na hindi mo pinili, ibibigay namin sa iyo kasama ng pinili mo. So sa'yo na lahat yung tatlong yan. Ganon. At sinabihan din siya, mayroong salita dyan, nasa teksto yan, na si Solomon, sinabihan siya na walang ibang katulad mo na ipanganganak sa mundo. Wala nang darating para katulad mo sa katalinuhan. Yan mga kaibigan, at tunay na matalino yang si Haring Solomon, pinakamatalinong tao mga kaibigan. Ngayon, tao, hindi propet. Tao po, hindi karaniwang tao. Ngayon, sasabihin naman ng iba, nakatunayan na si Jesus Christ ay hindi tao. Mga kaibigan, iba ho ang talino ni Jesus Christ sa talino ni Solomon. Magkaiba ho yun. Isinugo ang Panginoong isinugo po si propeta Kristo para sa mga Israel mga kaibigan. Siya lang ang nag-iisang tao, nakatangi-tanging ipinanganak na walang tatay. So siya ay nakaatang naatasan bilang huling hain para magbalik loob ang mga matitigas sa ulo ng mga anak ni Israel sa Diyos. Ngunit mismong si Kristo na sugo para sa kanila, espesyal para sa kanila, ay pinagtangkaan nilang patayin. That's the problem with Jews mga kaibigan. Kapwa nila Jews, kapwa nila Hudyo na si Hesus Kristo ay kaya pinagtangkaan nilang patayin at ininsulto pa. Iyan ang korona mo, tinik. Kayo mga Hudyo, kayo mga ito yung ito yung hari ninyo. Siya daw kasi ang hari ng mga Hudyo. Ayan yan. Lagyan natin ng corona para mas maganda. Ayan, coronang tinik. Kasi hari daw siya ng mga Hudyo Kita mo, pang-iinsulto yan sa isang propeta, ang dakila. Ngayon, ito naman mga Kristiyanong Katoliko, ginawa nilang kabanal-banalan yung tinik na tapos lagi nilang binubuyangyang yung krus kung saan nahirapan yung Kristo. Nako mga kaibigan, misleading. Hindi ho ganun ang hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Diyos na dapat inintindi nila. Ang dami nilang violation mga kaibigan, pagbabayaran nila yan pagdating ng panahon. Ang point natin dito mga kaibigan, electoral process tanggal na. Wala na, board of directors na itatag na natin. At wala tayong tinatawag na term of service. Yung term limit po, dapat tanggal yan. Kahit matagal ka na, matanda ka na, basta't kaya mo yung trabaho mo, go ahead, walang papalit sa'yo. Hanggat kaya mo at gusto mo pa rin yung trabaho mo, matapang ka, hindi ka pa rin napapagod, sige, diyan ka pa rin kung gusto mo. Pero pag nagpahinga ka, walang problema, may kapalit sa'yo. Ganun lang yun mga kaibigan. Walang term limits. Ang depende lang yan kung gusto pa ng tao na magsilbi, magpaalipin sa bayan. Ngayon, meron tayong tinatawag na
mga 500 pataas na mga bilang, mga bahala na sila kung gaano karami yan, basta yan mga bilang yan na iba't ibang tao, all walks of life, kumbaga kahit anong trabaho mo, ano man ang level mo sa lipunan, ang gobyerno ay kukuha ng mga volunteer, sideline ng mga tao bilang mga sekretong mga gwardya, palihim na mga tiktik, mga kaibigan, mga lihim na tiktik na babayaran ng pamahalaan sila. Wala silang gagawin kundi tiktika ng pangangasiwa ng ehekutibo. Magmula presidente, vice president hanggang barangay level, may magmamasid sa inyo. At iyan yung grupo, iyan yung bilang ng mga tao buong Pilipinas. Wala silang gagawin kundi manmanan, maghanap ng butas to search for any serious violations of the law. Lahat ng anyo ng paglabag, ang mga taong yan na naatasan, na kinomisyon ng Board of Directors upang manmanan, wala silang gagawin kundi magulat. At tandaan natin, mga kaibigan, sila po ay lihim, wala nakakilala sa kanila malibang ang pambansang korte at ang Board of Directors. Ngayon, sila mismo, mga kaibigan, magugulat kayo, sila mismo ng mga commission, lahat sila ay mga kagawad ng Board of Directors. Sila mismo na ang trabaho nila ay magmanman sa mga kamalian, maghanap ng butas, maghanap ng mga paglabag na nagagawa mula presidente hanggang barangay level. Sila mismo ay hindi magkakakilala. So wala pong bias dito. Sila po ay hindi rin kilala ng bayan. I mean, hindi sila kilala, hindi sila bulgar. Ang nakakilala lamang sa kanila ay ang dalawang opisina, Judikatura at ang Board of Directors, mga kaibigan. Yun lamang nakakilala sa kanila. Hindi rin sila kilala ng senador, ng Senate, hindi sila kilala. Ngayon, dahil sa lihim na yan, hindi sila pwedeng makilala at sila ay makakapagtrabaho ng mapayapa, malayang makakapag-ulat sa pamamagitan ng cellphone kung ano na ang update, latest update, mga kaibigan. Mayroon silang special training para dyan. Yan, mga kaibigan. At the moment na ang yung identity ay nasunog, I mean, nakilala ka bilang kagawad, the moment na makilala ka bilang kagawad, suspendido ang benepisyo mo at tanggal ka na rin sa pagiging tiktik. Ayan yan, mga kaibigan. Dapat ingatan mo ang identity mo. Kasi pwedeng maging laman ng ulat mo ang paglabag ng kapwa mo tiktik na hindi niya alam na iuulat mo siya. Wala naman perfectong tao, pwede tayong magkamali. At ikaw mismo, nakagawad ng DOD, ay pwedeng magkamali at maisama sa ulat. Iyan yan, mga kaibigan. Okay, so ang korupsyon madaling makita kasi may nagbabantay, may nag-a-update kung anong mga nangyayari sa iba't ibang mga lugar, mga kaibigan. Kung may bagyo, meron din tayong mga mata, meron agad tayong mga mata. Hindi bayarang media, mga kaibigan, kundi mga kagawad, miyembro, may sweldo, parang partner ng ating gobyerno. Sila yon, mga kaibigan. So may malasakit yan. Mag-uulat sila kung ano sa tingin nila ang mabuti, magbibigay sila ng mga panukala kung anong maganda. Kaya hindi na natin kailangan yung mga set ng mga congressmen na yan. Hindi natin kailangan yan, kasi mayroong magbabantay na hindi hahawak ng anumang pera, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, ang ating isa sa mahalagang laman ng ating platform, at also yung ating freedom of expression ay dapat masaklaw at dapat yan ay absoluto. Dapat ay walang bawal. Kahit sa magawa ka pa ng revolusyon dyan, walang dadampot sa iyo. Kahit murahin mo pa ang Pangulo, walang dadampot sa iyo, dahil kasama yan sa absolutong karapatan ng freedom of expression, mga kaibigan. Huwag ka lang manakit, huwag kang manunog, huwag ka lang manira ng ari-arian, damage to life and property. Pag hindi mo ginagawa yan, nagsasalita ka lang as expression, no problem. Okay? Yan, mga kaibigan, ang isa sa mga vital element na laman ng ating blueprint na inihanda about 2 months ago, mga kaibigan. Of course, siyempre, kaya lang naman natin nagawa yan, of course, dahil meron tayong EI
na ginagamit upang tayo ay tulungan. Okay? Ito mga kaibigan, kapag clinic nyo yung 3 dots na yan sa taas, yan, pag clinic nyo yan at clinic nyo yung tinatawag nating print layout system, yan ang magiging forma nya in legal size document mga kaibigan. So that's it. Okay? Ngayon, ipakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang Google Docs. Actually, ito po yan mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Kung gusto mong palitan, okay, tingnan natin ha, mag-light muna tayo, view in light, di ba yan. Kung gusto mong palitan itong national, ito, halimbawa lang naman to, gusto mong palitan ito mga kaibigan, i-click natin yung edit, ito, yan. Kung gusto mo itong palitan mga kaibigan, ayan o, ayan, pwede mong palitan yan, yung lettering na yan na kulay itim, pwede mong palitan yan ng pula kung gusto mo. Paano? Click mo lang to, and then click the red, at magiging pula yan. Kung hindi naging pula yan, sa ngayon, mayroon tayong konting problema sa ating system at hindi natin na set up ng maayos.